1. So number 1 is number series. So sa ganitong type ng number series, kapag may nakita kayong medyo madami, so karaniwan kapag marami ay iisipin nyo agad yan, alternating yan. Pwedeng dalawahan, pwedeng tatluhan. Kasi masyadong marami siya. Okay, so parang 1, 2, 2, 3, 4, 4. Parang mahirap kuhanin yung pattern kapag isa-isa lang yan. So usually pag ganyan karami, isipin nyo agad dalawahan. So tingnan nyo, so, kung dalawahan yung pattern, kung madaling makita yung pattern kung dalawahan. So we have 1, 2, 4, 8. Tapos itong isa naman sa taas ko ilalagay, ayan, 2, 3, ayan, 2, 3, 4, naging 5. O, madaling kuhanin yung pattern ng isa. So we have 2, 3, 4, 5. So yung sumunod dito 6. Pero hindi naman yun ang hinahanap natin. Ito yung hinahanap natin. Okay, so therefore, ang pattern natin sa taas ay +1 lang, +1 lang ng +1. So tapos, o yan, so kaya yung susunod ay 6. So ito yung hinahanap natin. Then kuhanin natin yung pattern dito. So we have 1, naging 2, naging 4, and then we have 8. Ano ang susunod? So ang susunod dito ay 16. So paano nakuha yung 16? Ang pattern natin dito sa una ay times 2 lang. 1 times 2 equals 2. 2 times 2, that is equal to 4. 4 times 2, so that is 8. And then last, 8 times 2, so that is 16. So therefore, ang missing number dito ay 16. So yung susunod, 16. So kung may susunod pa, 6. Kung meron pang next, 32 and then 7. And so on. Okay, so next, number 2. Sa number 2, hindi ko alam kung ganito talaga yung pagkaka-type sa exam. Pero mga choices natin, 64, 65, 66. Oh, nagka-doble 66 ko. So, lagay na natin 67, 68. So kapag ganito yung mga choices, ibig sabihin eksakto dapat yung sagot. Kasi yung nakita ko ilan yung nakita ko, ganito yung pagkakasulat. So ibig sabihin nito, yung dot dito, ang ibig sabihin ay times yan. Baka nasa gitna. Hindi ko alam. Again, hindi ko alam, makakapag-confirm lang ay yung mga nag-take ng exam. Kung yung dot ay nasa baba talaga or nasa gitna. Pero sa problem na ito, nasa gitna yan. Ibig sabihin kasi niyan ay multiplication. 7 times 0 plus 2 to the 0. 7 times 1 plus 2 to the 1. First power, 7 times 2 plus 2 square. And then we have 7 times 3 plus 2 cube. And then 7 times 4 plus 2 to the 4th. So malinaw naman yung pattern natin. Lahat nung umpisa 7. Okay, lahat ng umpisa 7. Tapos yung number na nakamultiply ay increasing lang. 0, 1, 2, 3, 4. And then ang exponent ng 2, increasing lang din. 0, 1, 2, 3, 4. So therefore, ang susunod natin ay 7 times 5 plus constant yung 2 to lahat yan, 2 to the 5th. So kung ano yung nakamultiply, yun din yung exponent. Okay, so evaluate lang natin yan. 7 times 5 plus 2 to the 5th. 7 times 5, that is 35. And then, ibig sabihin ng 2 to the 5th, baka yung iba, ang gawing sagot dito, plus 10. Yan ang common mistake ng 2 to the 5th. Hindi po yan 2 times 5. Ang ibig sabihin yan ay 5 2. 5 times 2 yan. Ayan. 5 factor of 2. So, kapag minultiply natin ang 5 2, the answer is 2 times 2, 4, times 2, 16, times 2, 32, nasa na ba tayo? 16 pa lang dito. 2 times 2, 4, times 2, 8, 16, times 2, 32. So we have 32. So therefore, ito dapat ay 32. So common mistake, nagiging 10. So ayan, pag ginawa niyo yun, mali na. Ayan, so therefore, we have 35 plus 32. The answer is 67. Ayun. Letter E, 67. Okay, so next number 3. If 4 days before tomorrow is Saturday, what is 3 days after yesterday? So, marami akong nakitang mga FB group na nakapost itong problem na ito. So, parang maraming nahirapan dito, maraming nalito. So, sa ganitong problem, pwede kayong magsimula sa tomorrow, pwede naman sa Saturday. Depende sa inyo kung saan nyo gusto magsimula, sa Saturday or sa tomorrow. Kapag sa tomorrow kayo nagsimula, so yan, if 4 days before tomorrow, so pwedeng tomorrow tayo magsimula, tapos magka-count tayo pabalik. Pwede namang Saturday, tapos after naman yung pag-count natin. Okay, so let's say sa tomorrow tayo nagsimula. Tomorrow. Tapos count lang tayo ng 4 days. 4 days. 4 days before tomorrow. So kung ito yung tomorrow, yung next niya ay today.
Okay? So ito yung tomorrow, ito yung today. O tama, tomorrow, today, ito yung yesterday. Ayan. Ito yung yesterday. So bilang tayo 4 days. Ito yung tomorrow. So ito na yung 1, ito yung today. 2, ito yung yesterday. Tapos meron pang 3. Tapos yung pang 4 days daw ay Saturday. Okay? Okay, so ito yung tamang pagbilang dyan. So tomorrow, nagsimula sa tomorrow, tapos count ng 4 days before. 4 days before, edi nasa left. So kung ito yung tomorrow, ang next niya ay today ngayon dahil ito yung tomorrow. So today, yesterday, and then we have Saturday daw yung pang-apat. So kung Saturday yung pang-apat, so therefore ito ay Sunday, ito ay Monday, today ay Tuesday, and tomorrow is Wednesday. So therefore ngayon, what is 3 days after yesterday? So madali nang bilangin, 3 days after yesterday. So ito yung yesterday, 3 days after yesterday, we have 1, 2, and then 3. So ito na yung 3 days after yesterday. So we have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday pala. Ang tamang sagot ay Thursday, ang 3 days after yesterday, if 4 days before tomorrow is Saturday. Okay? So kung nagsimula naman kayo dito sa Saturday, ganun din yan. So kung magsimula kayo sa Saturday, tapos bilang kayo ng 4. So bilang kayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Yung pang-4, yun na yung tomorrow. Okay? So kung pang-4 ay tomorrow, so syempre itong 3, ito yung today, ito naman yung yesterday, tapos bilang lang kayo ng 3 days after yesterday. So 3 days after yesterday, so ito na yan, 1, 2, 3. So ito na yan, yung sagot. So lagay na lang natin Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, then Thursday pa rin yung magiging sagot natin. Okay? So pwede kayong mag-start kahit sa tomorrow, kahit sa Saturday. Basta wag lang magkakamali yung left and right kung saan kayo bibilang. Okay, so next, number 4. Number 4 is, ayan, percentage problem. 1 liter of mixture with 9% sugar and 14% artificial coloring. How many ml is natural? Okay, so i-assume natin na tatlo lang yung part ng mixture. Sugar, artificial coloring, tapos yung the rest ay natural na. Okay, so dahil wala namang ibang nabanggit na. Okay, so ang tinatanong how many ml? So kailangan i-convert natin. Ano ba ang conversion? Ang 1 liter ay equal yan sa 1,000 ml. Okay? So 1 liter equals 1,000 ml. So kung i-subtract lang natin itong 9% sugar and then 14% artificial coloring para makuha natin yung natural. Siyempre, ang total ay 100%. 100%, so ito yung total. Okay? So 100% ay total. So i-subtract lang natin yung 9%, i-subtract din ang 14%. So therefore, ito na yung magiging natural. So ito na yung natural. Okay, so subtract lang natin. 100 minus 9. Pwedeng i-add muna itong dalawa, no? So we have 100 minus 9 plus 9 plus 14. So that is equal to 23. So 100% minus 23, that is equal to 67%. Okay? So therefore, kukunin lang natin ang 67% ng 1,000 ml. So 1,000 times 67% or that is 0.67. Okay, so 23, ay sorry, 100 minus 23 parang kulang. 77. Nagkamali lang tayo ng subtract, so 77% dapat. Okay, so 77%. So therefore, we have 1,000 times 0.77. The answer is, ayan, 770. Tatlong zero kasi no? So tatlong zero, kopyahin natin yung tatlong zero. Tapos yung 1 i-times sa 77, 77. We have 2 decimal. So we have 0.77 kasi yan, 2 decimal places. So therefore, the final answer is 770 ml. Okay? So last number, number 5. So how many percent is the shaded area? So malinaw naman dito sa ating figure ay ito ay square yung nasa labas tapos ito square din. So malinaw yan na para makuha yung percent na itong shaded area, hahatiin lang natin ito. Hatiin lang natin yan. Kung mapapansin nyo, pag hinati natin yan dito sa gitna, pare-parehas yan. Congruent triangles yan. Meron tayong 8.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong 8 congruent triangles. Pag sinabing congruent, pare-parehas ng sukat yan. So therefore, ang area ng shaded part ay equal sa 1/8. Dahil pare-parehas sila. 8 congruent triangles, isa lang yung may shade. So syempre, ang fraction part niya ay 1/8. Ang tinatanong percent, edi i-convert lang natin sa percent. So sana kabisado nyo yung conversion ng fraction sa percent para madali nyo nang masagot. That is equal to 12.5%. Pero kung hindi nyo kabisado, i-divide lang natin 1 divided by 8. So dagdagan lang ng dalawang 0. So 10 divided by 8, itapat yung decimal. So this is 0. 10 divided by 8, we have 1 times 8. We have 8, subtract, we have 2. Bring down 0, 20 divided by 8, we have 2. Times 8, we have 16. Add another 0 again dahil hindi pa 0 ang remainder. 20 minus 16, we have 4. Bring down 0, 40 divided by 8 is 5. Okay, 5 times 8, 40. Remainder na ay 0. And then i-convert natin sa percent dahil decimal yan. Move the decimal point 2 places to the right and then put the percent symbol. We have 12.5%. Okay, so malaking tulong kapag kabisado nyo yung lahat ng mga fraction. So kabisaduhin nyo yun. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, kahit hanggang 1/10. Madali naman yung 1/10. Okay, so that's it. So kung meron kayong mga natatandaan pa na lumabas sa Civil Service Exam 2023 ay i-comment nyo lang dito sa aking YouTube channel, sa aking FB group, or i-DM nyo lang ako sa aking Messenger, RJ Enseñado. So, thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang mga video tutorials para sa math or numerical reasoning. So, bye-bye and God bless.